Magandang umaga po sa inyo lahat. Batiin nyo nga ba inyong mga katabi? The power of attitude. Ang ating buhay ay nakabatay sa ating mga attitude. Siguro na sabihin nyo, di ba si Lord ang nagbibigay ng buhay? Yes. Di ba sinabi ng Panginoon na pag-usapan natin ng last week, I am the way, the truth, and the life. At nung tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas, doon tayo nakatagpo ng ating buhay. Pero kasama sa pamumuhay natin ito, para makita natin, kung matupad yung talagang buhay na gusto natin, mahalagang tingnan natin lagi o bantayan natin lagi ang ating attitude. The question is, what kind of life do you want to have? Tanungin nga natin ating mga katabi. Ano bang klaseng buhay ang gusto mong magkaroon ka? What kind of life do we want to have? Iniisip ng iba, it doesn't matter kahit masama ugali ko. Basta't magaling ako, yayaman ako, magiging successful ako. Pero napakalaga ng attitude. Amen? Kung marirealize lang natin na kung gaano magiging maganda ang ating buhay, kung i-adjust natin yung ating mga attitude. Amen? Attitude adjustments. Maraming bagay na i-adjust. Di ba? Yung mga damit yung suot, pag di kakasya, pwedeng i-adjust. Ano ba yung mga na-i-adjust? Relo. Mga belt daw. Maraming na-i-adjust. Kasama dyan yung ating attitude. Hindi natin pwedeng sabihin, pinanganak na akong ganito. Pinanganak tayong ganyan. Mag-a-adjust pa yan. Amen? Kung gusto mo. Magiging mas maganda ang buhay natin kung marirealize lang natin na kailangan talagang iayos ang ating mga pag-uugali. Next to knowing Jesus Christ as our Lord and Savior, ang susunod na dito, na pinakamahalaga, nothing is more important than having a good attitude. Or a good, positive attitude. Napakahalaga niyan. Because our attitude can make us or break us. It can make you or break you. It can heal you or hurt you. Di ba? It can make you happy or miserable. And it can make you a success or a failure. It all depends on our attitude. Alam niyo bang ang king of the jungle ay ang lion? Hindi siya ang pinakamalaki. Sino pinakamalaki sa jungle? Yeah? Nawala na yung isang pinakamalaki dyan. Sino pinakamalaki? Siguro elefante. Hindi ang leon ang pinakamalaki, di ba? But why he is the king of the jungle? Because of his attitude. Di ba? Bakit ang eagle? Ano naman tawag sa eagle? Hari ng himpapawid. Hari ng himpapawid. Bakit? Di ba ang attitude din niya? Sumasakay sa bagyo. Tumapayang. Ang mga bibig, pagka may bagyo, di ba, paano lipat nila? Bilis eh. Pero ang eagle, di ba? Soar. Soaring. Ang pagkakaiba nila sa ibang mga hayop is because of their attitude. At naalala niyo ba nung nag-send ng 12 espiya sa land of Canaan? Why Joshua and Caleb is different from the 10? Di ba? 12 sila, pero bakit naging kakaiba si Joshua at si Caleb? Sabi ni Lord, mayroong kakaiba sa dalawa na to. They have a different spirit in them. Ano yung spirit na nasa kanila? Yung courage, di ba? Yung attitude. Yung 10, negative thinker. Ano iniisip nila? Naku, mga higante na doon. Totoo naman, higante eh. Ano? Tayo para lang mga tipaklong sa kanilang harapan. Pero alam mo kung ano sabi ni Joshua at ni Caleb? They are like our bread. Di ba? Samahan niyo ako. 12 silang magkakasama sa Canaan. 12. Pero bakit yung 10, ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay tipaklong. Di ba?
grasshoppers. We are like grasshoppers in their sight. Yun ang sabi ng 10. Pero tinan mo yung declaration ni Joshua and Caleb. No. They are our bread. Nakita niyo ba magkakaiba? And all depends on attitude. At ang sabi dun sa term na ginamit doon ay they have different spirit within them. Alam mo, tayo nga dito, karamihan sa atin mga katulong, di ba? Dalawa lang siguro dito yung hindi nangangamuhan. Pare-pareho tayo may amo, pare-pareho tayo may mga inaalagaan, pare-pareho tayo may mga household chores na ginagawa. Di ba? Pero ilan sa atin yung masaya talaga at kontento sa ating kalagayan? O parang barely make it. Alam mo yun, araw-araw na lang humihilahod tayo. Di ba? Hindi tayo nagiging masaya. Alam nyo, mas mahirap magtrabaho kapag ang ating pagtanggap sa trabaho natin ay tayo mga apihin. Di ba? Usok ko, gigising tayo isang umaga. Anong mga kinakanta natin? Sino kumakanta dito habang naliligo? Amen. Amen. O, kumakanta pagising ng umaga. Minsan kahit hindi siguro lumalabas ang boses kasi magising mga amo. Hindi ba sa utak natin kumakanta tayo? Anong klaseng mga kanta kinakanta natin? Worship song. Di ba? Praise God. Kasi ang mga iba, usok ko, ang daigdig. Iba naman, yung may mga positive attitude. Ako, ang nagwagi. Ano mga kanta nyo? Oh. Can we start over again? Ano mga kinakanta natin? Mga kapatid ko, it depends on our attitude. Kung lagi na lang natin iniisip na para tayo sa Sharon Cuneta, basa natin ang daigdig, di ba? Mahihirapan tayo sa buhay na ito. So our attitude can make us or break us. It can heal us or hurt us. It can make us happy or miserable. It can make us a success or a failure. So, sinasabi sa Proverbs 23 verse 7, for as a man thinks in his heart, so is he. Kung iniisip mo sa sarili mo, wala ka nga. Diba? Kung iniisip mo sa sarili mo, mahina ka nga. Iniisip mo sa sarili mo, failure ka nga. Alam mo yun, mag-iingat tayo sa kung saan natin sineset ang ating puso. Saan natin sineset ang ating mga puso? Uwi kang Pilipinas, magbabakasyon ka. Hindi ko masashare ng pamilya ko, ang hirap. Sineset mo na agad doon? Failure ang makukuha mo, di ba? But if you set yourself on positive things, ano makukuha mo? Tagumpay? Di ba? Where do you set your heart? Mag-evaluate nga tayo ng ating mga sarili. Saan natin sineset ang ating puso? Sa pagbagsak? Sa failure? O sa success? As you think in your heart, so are you. Amen? So ngayon, huwag na natin iniismo-lismo ang sarili natin. Hindi ko sinasabing magmayabang tayo sa Lord. But it's how we see things. And it's how we see ourselves. Hindi naman talaga tayo ang tinitingnan natin ngayon eh. Si Lord na nasa atin. Christ is in you. The hope of glory. So nung tinanggap natin ang Panginoon, yung glory ng Panginoon, hindi ba't in-impart sa atin? So hindi na talaga ikaw namumuhay sa iyong sarili. Hindi sa plano mo, hindi sa gusto mo, hindi sa mga pangarap mo, kundi sa ano ang gusto ng Panginoon mangyari sa atin. Amen po ba? So, magkaroon tayo ng attitude adjustment ngayon. There are different kinds of attitudes. Alam niyo ang attitude. Ngayon, iniisip niyo, lumalaro siguro mga utak natin, ako ito para kay sister ito. Alam mo yun? Content or discontent, forgiving or unforgiving. May mga taong di mo mapatawad o ayaw mo patawad. Pwede naman mapatawad, pero ayaw mo patawad. Pero di ba ang tinuro ng Panginoon sa atin na prayer? Ano yung prayer na tinuro ni Lord? Di ba? Forgive us as we forgive our debtors. Patawarin mo kami, gaya ng pagbabatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Merciful or unmerciful. Maawain ka ba? O hindi ka maawain? Thankful or grateful or unthankful or ungrateful. Alam mo yung taong lagi na lang kulang? Binigyan mo na lahat, kulang. Pagising sa umaga, ay, iisa lang ang tinapay ko. Buti ka nga, mayroong isang tinapay, yung iba dyan, wala. Amen? Ay, kape lang iniinom ko. Ito ba gusto mong inumin? Coke? Alam mo yun? Lagi na lang kulang. Lagi na lang ang nakikita ay yung kulang. Di ba? Kung titingin ka sa bigasan, anong pagtingin mo? Hay, salamat na lang.
May kalahati pa ako. O, ay, kalahati na lang. Alin ka doon? A or B? A. Pass all of the above. Minsan yung A, minsan yung B. Nakadepende sa weather. Mga kapatid ko, magkaroon tayo lagi ng mapagpasalamat na puso. Ang sarap bigyan ng taong grateful, di ba? Amen. You're thankful. Positive or negative? Ang isang positibong tao, they always look the positive in every situation. Di ba? Pero ang isang negatibong tao, ang lagi niya nakikita is the problem in every situation. Ang hirap may kasamang ganyan. Lalakad kayo. Di ba? Alam mo yun? Naku, umuulan pa sora, huwag na tayo mag-evangelism. Ay, praise God, umuulan. Nakasilong ang mga tao sa daan. It's how you see things. Naalala niyo nagtitinda ng tsinelas? Amen. Sa isang remote area na hindi nagtitsinelas sa mga tao, 2 salesman ang pinadala. Ang sabi ng isa, Boss, hindi tayo kikita dyan. Hindi marunong magtsinelas sa mga tao. Pero ano mo ang sabi ng isa, Boss, titiba tayo dito. Bakit? Everyone is a customer. Hindi ba? Nakadepende. Nakita niyo, pareho lang naman ang sitwasyon, pareho lang naman ang kalagayan. Pero, nakadepende sa kung paano tinitingnan. Positive ka ba or negative? Tayo, magpa-process tayo. Pinatawag ko ng isang araw yung kapatid dun sa kausap nating auditor. Sabi ko, buti na lang, ikaw pinatawag ko. Kasi sabi na naman sa kanya, alam ba ng pastoran yung hindi siya makaka-process? Kasi wala siyang credential, hindi siya nakapag-aral sa Bible school. Kulang din ang pera nyo. Alam niyo kulang ang pera natin. Kulang ang miyembro nyo. Kasi sabi niya, at least 80 to 100 members. Ang sabi ng miyembro pinatawag ko, yes, my pastor know everything about it, but she has the faith that we will process. Yun lang sinagot niya. So, nahimasmasan yung kausap niya, auditor. What's the point? If we think negative, isipin nga natin hindi tayo process. Yes. Amen? Pero kung positibo tayo, hindi lang willpower ito, kundi kapangyarihan ng Panginoon ang pinananampalatayanan natin. Amen? Everything is possible to those who believe. Kung manampak lahat ng nananampalataya ko. Hallelujah. Praise God. So, humble or proud? Mayabang pa tayo o humble tayo? Sino mga humble dyan? Responsible o irresponsible? Responsible. Mga kapatid ko, piliin na natin yung mga positibong attitude. Amen po ba? Nakadepende dyan. Ang magiging future natin. Huwag natin isipin hindi na tayo magbabago. Sabi ko kanina, we can adjust our attitude. Kung paano sinasabi sa Philippians 2:5, anong sabi dyan? Let the same attitude and humble mind be in you, which was in Christ Jesus. Which was in Christ Jesus. So let Jesus be our example. Nung namuhay si Lord sa mundong ito, pinakita niya lahat ng mga halimbawa na dapat natin ipamuhay, di ba? Huwag natin sasabihin, hindi kami perfecto, pastora. Hindi namin pwedeng pantayan yung ginawa ng Panginoong Jesus. Hindi talaga natin kaya pantayan. Pero, kung nagnanais tayo na merong kagayahin, di ba? Sino imitate nyo? Alam ko, yung mga ini-imitate kayo eh. Nag-idolize mo ba kayo ng mga artista? Hairstyle ni Lady Gaga. Alam mo yan? Pero alam mo kung anong sabi ni Paul? Imitate me, just as I imitate Christ. Kung meron tayong gagayahin in all points, it is the Lord Jesus Christ. Hindi ba? He was tempted in all points and yet without sin. So, Philippians 2:5, let this be in our attitude. Or we have a humble attitude, we have a positive attitude na makikita natin sa Panginoong Jesus. Namuhay siya na kaaya-aya sa paningin ng lahat, di ba? Amen. So let Jesus be our example. 3 facts about our attitude. Our attitude reveals the real us. Your attitude reveals the real you. It comes out the core of our being. Alam mo yun, kung ano talaga yung nasa loob natin, ito yung lumalabas. And our attitude represents our disposition, our outlook, our very character. Kung sinasabi natin, alam mo yun, minsan nakakapagsalita tayo ng nabibigla tayo, di ba? At alam mo ang sasabihin natin sa kausap natin, I don't mean it.
Pero saan nanggaling? Hindi ba sa loob? Yun talaga ikaw. Tingnan niyo itong jar na to. Tapos na ba kayong umopya? Wala pa. Kakatuwa naman ang tagagalis na lang. Talagang mga studios. Ang lalaki ng notebook. Yung attitude natin, ito talaga yung nagre-represent sa kung sino tayo. Kung sasabihin natin, uy, mabait ako, humble ako, di ba? Okay ako. Anong lumalabas sa atin? Ano ang lumalabas sa atin? Di ba? Anong outlook natin sa buhay? Paano natin tinitingnan ang lahat ng mga nangyayari sa buhay natin? Kung paano natin ginagawa yun, nakadepende yun sa kung anong nasa kalooban natin. So kung titingnan niyo itong jar na to, ano laman? Tubig. Di ba? Water. Kung aalugin ko to, Ayan. nakikita niyo kung ano nangyayari? Naglilik yung tubig. Ano kaya dahilan? Ba't tumabon yung tubig? Mahigpit. Hindi mahigpit ang takip? Dahil kaya sa gravity? Pero alam niyo ba kung bakit may lumabas na tubig dyan? Kasi may laman siyang tubig. Oo! Isang bagong katuruan! Galing! Kapag may lumabas sa atin, kasi yun ang laman natin. Yeah. Amen? Water comes out because water is inside. Amen. What comes out of you is inside you. Amen? Amen. Mapapasinungalingan ba natin lahat ng ginagawa natin kung di natin naman yun? Amen po ba? At alam ba natin ang mga problemang dumarating sa buhay natin is just like the shaking. Kung inaalok ito at lumalabas ang tubig, ang mga problemang dumadating sa buhay natin, kung ihalin tulad tayo sa tubig na ito na nakalagay sa jar, ito yung umaalog sa atin at malalaman kung ano lalabas sa atin. Pag dumadating ang mga problema, malalaman kung anong laman natin. Hindi ba? How do we react? So, ito yung ating attitude. Kaya ngayon, bantayan na natin. Maganda yung naisip ni Masora, anak ko natin kagabi, na, alam mo yun, talaga namang hindi tayo perfecto, mga kapatid ko. From time to time, alam mo yun, nasisila tayo o nalilibang tayo, nakakalimutan natin magkaroon ng mga evaluation ng ating mga sarili. Pero mula ngayon, magkaroon tayo ng regular evaluation, inventory ng ating mga attitude. Tingnan natin, paano ba talaga tayo namumuhay. So, change your outlook. Ano yung sabihin ng outlook? Paano mo tinitingnan lahat ng nangyayari sa paligid? You can change your life. So, kung lagi nakikita ng isang tao, problema, walang possibilities, hindi siya magtatagumpay. Kung problema lang nakikita niya eh. But a positive person can see the possibilities in every problem. Every problem is an opportunity. Di ba? You know, positive outlook. So, baguhin na natin ang pagtingin sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo na pagtingin mo sa buhay. Yes. Ephesians 4:22-24. Gusto kong basahin natin ito sa Tagalog. Ephesians chapter 4:22-24. I said. No, don't. Medyo nag-a-adjust tayo sa arrangement natin ngayon. Bago kasi ang ating arrangement. Dahil inihanda po natin. Good news! Good news! Nakita niyo ba yung area na yun kung ba't walang naman? Amen! Napipicture niyo na ba kung ano ilalagay dyan? Amen! Our new drum set. Nakabili na po kami kahapon. Palapakan natin sa Lord. Hallelujah. Yun ay sama-sama natin yung mga dugo at pawis, di ba? Inipon natin for 2 years. Imagine, 2 years natin iniipon. At nakabuo na po. At kahapon ay nabili na. I-deliver na po dito mga 7 to 10 days. Kaya, praise God, talagang si Lord nagpapala sa lahat ng mga kaparaanan.
So, basahin po natin Ephesians 4:22 to 24. Efeso 4:22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masasamang pita. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikha kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Amen. Napakaganda yung verse na yan. Put off. Ano daw ang dapat ubarin? Our old conduct or our former